sa hospital billing ng pasyente. Pero kung mataas yung coverage at na-cover mismo ni PhilHealth yung hospital billing, hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa mga politiko at humingi ng guarantee letter. Tama po si Senator Raffy kanina. Kung mas mataas yung inyong coverage sa mga pasyente, hindi na sila kailangan makaawa pang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. For example po, yung Malasakit Center po, it's a one-stop shop. Hindi naman siya may sariling pondo, hindi po. Ang Malasakit Center is a one-stop shop. Kumbaga, sa isang kwarto, andyan dyan po yung PhilHealth, andyan dyan po si DOH, andyan po si DSWD, andyan po si PCSO. Mag-aambag-ambag lang po sila para tumulong sa hospital billing ng pasyente. Pero kung mataas yung coverage at na-cover mismo ni PhilHealth yung hospital billing, hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at hindi na siya kailangan humingi ng tulong sa mga politiko at humingi ng guarantee letter. Kung covered po ng PhilHealth yung kanilang pagpapa-hospital. So napakahalaga po ng PhilHealth dito. Sa totoo lang, wala talaga kayong excess funds. Kasi kung ginamit nyo po ang inyong pondo, itaasan yung coverage, increase case rates, expand benefit packages, mas mababawasan yung problema ng mga pasyente. And Senator Raffy is right na dapat taasan nyo pa yung coverage na hindi na nila kailangan magmakaawa dahil karapatan po yan ng bawat Pilipino. At sa totoo lang, napakalayo pa natin. Totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan natin, yung mga nagko-comment na ang layo pa nga natin sa full implementation ng universal healthcare. Nakakaingit po sa ibang bansa, doon libre. Tayo, hindi libre dito lahat. Kailangan mo magmakaawa. Pera natin yan, pera ng taong bayan yan. Dapat po ibalik sa mabilis na paraan. Magtulungan po tayo dito. Whether dumaan kayo sa Malasakit Center, karapatan nyo naman po yan. Batas naman po yan. Karapatan nyo yan. Or hindi kayo dumaan, diretso na kayo. May mga hospital naman na walang Malasakit Center. Kung taasan nyo lang po ang inyong PhilHealth coverage, increase case rates, malaking tulong po yun sa ating mga kababayan. Kukunti lang naman ang may Malasakit Center na hospital. That is 167. Ilan bang hospital natin sa buong Pilipinas? Libo-libo. Kung tinaasan ng coverage ng PhilHealth, mas kampante tayo, yung mga mahirap nating kababayan magpa-check up at magpa-hospital. Ilang buhay ang masasalbar ninyo. Dapat po'y talagang napakahalaga po rito. Lalong-lalo na po ang PhilHealth at ang DOH to work together. Napaka-importante po nito. At nandito po ang ating principal sponsor ng Universal Healthcare Law na ang layunin po niya ay talagang mapaibsan, no? Mabawasan yung problema ng kababayan nating mahirap yung mga pasyente po. At magiging malaking parte po ang PhilHealth dyan sa mga susunod pang taon. Kaya kami bilang mambabatas, sinusuportahan po namin ng PhilHealth dito. We support you, we support your budget para gamitin niyo po sa tama at mapakinabangan po ng mga pasyente. Mr. Chair, may I continue? Good. Thank you, sir. Okay, pumunta naman tayo dun sa mga healthcare provider. Meron din ako natatanggap na reklamo mula sa mga hospitals, mga doctors na hindi nababayaran yung mga claims na pinala na sa PhilHealth. At the last time I attended a hearing pertaining to PhilHealth tungkol dun sa mga hindi nababayaran ng mga bills, meron ata kayong 4 na third-party HITPIC, and I suggested that time na gawin na lang isa at dapat gawing electronic. Kasi bakit isa? Para uniform yung pag-submission ng bill at mas mabilis. Kasi kung 4, meron yung isa dyan mabilis, meron isa dyan mabagal, meron isa dyan pabalik-balikin ng yung bill, babalik ulit sa doktor kasi kulang pa ng mga dokumento, etc. etc. Ano po nangyari doon, Dr. Mercado, sir? Salamat po, Your Honor.
Doon po sa mga past due, naglabas po kami agaran nung pagka talaga po sa akin nung flexibility claims payment. Doon po sa mga hindi po nabayaran dahil po naglapse yung 60-day payment, 60-day period. Umabot po yun ng about 8.8 billion. Nung umpisa na ho namin, iniumpisahan na po namin i-process. Hanggang September po yun na binibigyan po namin ng pagkakataon yung mga hospital na mag-file. Doon po sa third party provider nung pagka mag-i-claim so paglo-load po ng kanilang claims para po pumasok sa sistema namin. Ang sineset po namin ay standards at sinecertify po namin yung kada provider. Pero ang option po kung sino po yung kukuha ng provider ay nandun po talaga sa facility po eh. Kasi may iba po gusto nila sila po ang mag-code. May Hindi iba po na po. may ano. Hindi po. Kahit saan bansa ka pumunta, isa lang yung service provider. Isa lang yung third party service provider. Bakit ginawa yung apat? Kasi may mga kumikita dyan dahil sa kontrata. Nakakalito po sir pag-apat. Only here in the Philippines na isa na ang dami mga hit pick or third party hit pick provider kung tawagin. Pumunta kasi ibang bansa sa Europe, sa US, isa lang. Alam mo sa California, isa lang. Bakit po sa atin dami? Medicaid sa US, isa lang ang nagpo-process ng bill. Bakit sa atin marami? Kaya nga nagkakalito-lituan dyan sir Kasi meron yung provider na mabagal, may provider dyan na talagang mangiipit at hindi magbabayad ng serbisyo ng doktor, ospital. Meron dyan pabalik-balikin yung pag-submit ng dokumento, back and forth. Why don't you make it just one? Bakit kailangan apat, sir? Hindi ko magets. Bakit po apat? Apat, 5 o 5? O baka ngayon in-increase nyo, ginawa nyo siguro ngayon 20. Ilan ba, sir? Sir, kung bibilangin po yung nagde-develop ng kanilang sarili, higit po ng 4 yon. Higit Kasi 4. po yung mga hospital mismo po mismo ang nagde-develop internally. Pero yung pong datos na nakokolekta namin po, standard po yon. Kaya pag pumasok na po sa sistema namin, pare-pareho na po yon. Pero Hindi sir kasi during the last meeting, hearing na I attended, ang binigay na reason ay depende raw doon sa hit pick provider. Depende sa standard ng hit pick provider. Kaya nga bakit hindi na lang isa magpabid kayo at isa lang yung capable talaga na kayang-kaya niya ma-handle by the thousands of bills regardless if it's every day or every week or every month. Just one. Para hindi po pangkalituan. I suggested that already long time ago. At hindi pa rin kong ginagawa, sir. Bakit po, sir? Anong meron? Natatakot kayong kanselahin yung kontrata nung iba? Dahil meron mawawala ng kita? Sa palagay nyo, sir? Sir, ang mga government po standard kasi yun po ay dinevelop na No, DOH. sir, Yun po ang titingnan po namin na process po platform ng po. claims. Yes po. Yun po yung nasabi ko, yung hit pick yun, di ba ang tawag doon sa inyo? yun po yung naglo-load. Ang nagpo-process po kami kasi yung back end po sa amin eh. O kaya nga, so bakit kailangan pang napakarami? Sige po at pag-aaralan po namin na yun nga, nakasaad naman po sa UHC na with DOH, magde-develop po kami nung sistema na standard po para sa lahat. Para sa lahat. Very Yes po. good. So, yung pong mga unpaid hospital dues na 59 billion, ano po nangyari doon? Yung pong I think parte po nun yung 8.8 billion na nabanggit ko kanina. Yung natitira po ay unti-unti na rin po naming bilis yung pagproseso. Meron ho kasi dyan may mga tinatawag na denied claims or return to hospital. So yung po pating proseso nun pinapaigsi na po namin. Pero yung going forward po prospectively, mas tutok po ako doon at nakikita po na mas maganda na po yung payment cycle ng ating mga hospital. Pero yung pong nakaraan ay tututukan ko na rin po at aayusin na po yung pagpoproseso. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my next question mamaya na lang sa DOH.
Sabi ko mamaya na meron pa sana ang question. Okay, go ahead po. Pero DOH yun, Mr. Okay. Chair. So, Senator JV, salamat Senator Rafi. Do you have any opening statement? Yes, thank you, Mr. Chair. Gandang hapon po sa inyo lahat. First of all, I'd like to thank our Chairman Committee of Health, Senator Bongo, for always being on top of the situation, no? Especially in the implementation of the UHC and other health-related programs and issues. Next week, by the way, for the information of our DOH family and PhilHealth, we will be already scheduling the bicameral conference committee on the universal healthcare amendments, which specifically, which was already mentioned. Nabanggit na po ni Senator Bongo kanina na isa po sa salient features or provisions or main provision is the adjustment of the rates, no? Because being the principal sponsor of this measure, nobody foresaw the pandemic coming, no? Kahit na medyo matagal na yung pandemic, but I think some are still recovering. So that's the reason why we need to adjust, no?